Hello po. Hello po sa inyong lahat. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng November 14, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:25 ng umaga. 6:25 ng umaga. At Huwebes po ngayon, Huwebes. Nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa... Ang title ko po ngayon ay yung si Duterte, madali niyang naisisip ang topic immediately. Yan po ang topic ko ngayon. Ito nga, kukunin ko dito sa ayan po ang topic ko ngayon. Duterte can change the topic immediately. Ganun po kabilis. Nakita na po natin yan doon kay Jonathan Morales, hindi ba? Nung inimbita siya sa Senado, nung nasusukol na siya, change topic agad siya. Ako kanya, akusado lang ako eh. Sabi niya, akusado lang ako eh. Si Jinggoy kanya, sentensyado, hindi ba? Ganun po kabilis. Ngayon, ito naman kay Duterte, nung tinatanong siya nung isang congressman kung willing siya na mag-sign ng waiver patungkol dyan sa bank secrecy law, ay anong kapalit? Sabi niya, anong kapalit? Sampaling ko, sabi niya eh. Sampaling ko siya, sabi niya. Pero ang tinutukoy ata niya ay si Trillanes. Opo. So, ganun po kabilis ang aywan ko kung nalilito rin ang mga ang mga congressman pero hindi ako malilito diyan eh. Ginagamit niya yan para mawala dun sa topic. At may mga Bible verse po ako dito na magsususog diyan kung ano yan. Uminit ang ulo niya kasi nga ay the same topic o the same tactic na ginamit niya noong 2016 po yan. Pumayag siya na magkikita sila ni Trillanes doon sa BPI branch dyan sa Julia Vargas Street dyan sa Makati. BPI branch ata yan. At magbibigay siya doon ng waiver. Pero ang dumating po doon ay si Panilo na umarte lang ng umarte. Si Panilo po. Dumating doon at ang dala-dala niya ay power of attorney na hindi naman yung waiver. Ayun, nagkuhan lang doon. Kung ano-ano ang sinabi na wala namang kwenta si Panilo. Ganun po eh. Ngayon ito, inulit na naman dito na actually nung una po ang sinabi niya yung bikti, sabi niya magbibikti daw siya kung napatunayan na mayroon nga ganun na mga transaction o mayroong ganung account at yung nga magbibikti daw siya. I will hang myself to divert the issue kasi pupunta na naman dun sa kamatayan po Kamatayan po yun ay sinabi na nga ni Jesus Christ na yung mas mahalaga po ang kaluluwa ng isang tao kisa yung riches of this world or the wealth of this world. Even if you gain the whole world but loses your own soul, sabi niya ni Jesus Christ, hindi ba?
Mas mahalaga po yun. Ay bakit ito'y papatayin niya ang sarili niya o magbibigti siya? At hindi po mangyayari yan. Opo, hindi mangyayari yan. Kasi mahal niya ang buhay niya eh. Oh, siya ang magaling. Paano niyang bibigtihin ang sarili niya? Ang nagbibigti po, yung mga inoppress, yung wala na talagang magawa, nakabilanggo na ngayon ay inalisan na siya ng asawa niya, ganun, o may sakit na siya, yung po ang magbibigti. Wala nang halaga sa kanyang buhay. Oh, ganun po yan. At yan ay nangyayari doon sa mga ino-oppress po. Kasi nga, wala na silang magawa kaya nagpapakamatay na lang. At yan ang naranasan ni Ninoy Aquino. Si Ninoy po, yung senador na ikinulong ni Marcos, ang sabi niya ay gusto ko nang mamatay. Oh, hindi na nga siya kumakain kasi nga, bakit siya kinulong? Ano ang kasalanan niya? Ayan na nga po. Nadidesperado ang tao kasi nga nasaan ang katarungan? Yan po ang nagbibigti. Kung hindi nahabag sa iyo ang Diyos, kung walang pumunta sa iyo para maliwanagan ka, tuloy yan. Magbibigti ka talaga. Oh. At yung ganong yung nangyari na nakasulat sa Biblia, yung nangyari kay yun si Judas Iscariot. Hindi ba? Pero ibang klase naman yon. Nakonsensya siya. At nagsisi rin siya. O kinakausap niya ang Diyos. Sa palagay ko kinakausap niya ang Diyos na patawarin siya. Pero palagay ko hindi siya sinasagot Yun po ang sinasabi ko na kung may habag sa iyo ang Diyos, mararamdaman mo yan kung kinakausap ka at ililigtas ka niya patungkol dyan sa pagbibigti. Pero palagay ko nga, hindi niya naramdaman na pinatawad siya ng Diyos o kinakausap siya ng Diyos, kaya nagbigti siya. Ganun po yan Nasa grace of God lang po yan. Oh. Ay si Ninoy Aquino po, ang sabi niya ay, Panginoon, kung buhay mo pa ako, ay hindi na ko kakain talaga ngayon. Sabi niya ay 30 days ata, hindi siya kumain butot balat na siya Pero nahabag sa kanya ang Panginoon, nabuhay siya, ang sabi ni Ninoy, ay may purpose ka sa akin, sabi niya. Dahil hindi mo ako pinatay. Ayan po Hindi ba? At malamang din ito si Dilima dahil halos 7 taon po nakakulong May pagkakataon na tinatawagan din niya ang Diyos. At malamang dahil nga sabi niya, bumabasa na lang siya ng Biblia Ayan po, hindi ba? Ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kasi nga, pag yung ibibilanggo ka na ganyan, yung 1 week lang yan, ay baka wala ka na sa sarili, hindi ba? O butot balat ka na rin. Ayan po ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ito si Duterte, dahil dinidipinsa niya ang kanyang sarili, o inaakala niya na siya ang magaling, hindi ba? O, na lahat kayo ay walang kwenta, ako lang ang masusunod. Ay, hindi magbibigti yan. Oh. Ganon po yan. Kinikwento ko lang po sa inyo, Kaya nga yan, yung bank waiver na yan, na nakasulat yan, yun ang topic nila, nadala niya doon sa pagbibigti o doon sa sasampalin, hindi ba? Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo, Kasi ako po ay advanced ROTC graduate dyan sa Piatti. First year pa lang ako, second semester, kumuha na ako ng yung Midshipman Officers Candidate Course. Isang semester po yan. First year ako, second semester, napasabak na ako dyan. Alam nyo po, nagkukwit kalahati agad. Yang 1 month pa lang, ay simple, ang isang semester, 4 to 5 months yan training yan. Ay nagkukwit na kasi hindi kaya Opo, at yung iba ay bumabagsak nga sa klase kasi nga ay mahirap ang training dyan Every Saturday morning. Opo,
4 na oras yan o 5 oras. Nagtitraining kami, lahat yan. May lecture, may drill, lahat yan. At napakahirap po. Ngayon, ito si Trillanes ay kasi nga ay halos parehas lang yan eh. Yang, kasi advanced ROTC nga ako 4 na taon po yan eh. Ay sisiw lang yan, yang sampal. Opo, walang kwenta yan. Kasi nga ay sinusuntok ka nga dyan eh, dyan sa training na yan eh. O, sinasampal ka dyan, pinapakain kayo ng kwan dyan, yung labuyo. Siling labuyo. Ay talagang luluha ka talaga, pero titiisin mo. Ay simple lang po yung sampal. Ay doon sa amin, ay paddle eh. Yung armchair, yung kwan, yun ang pinapalo sa amin eh. Halos linggo-linggo dyan. May napapalo sa amin. Opo, sisiw yung sampal na yan. Oh, ay yun kwan yun eh. Mayroong materialis na gagamitin eh para ipukpok sa kwan mo eh, dito sa puwit mo eh. O paddle ang tawag namin doon eh. Sisiw lang yan, papayag yan. Opo, basta pipirma lang siya. Ay kasi nga, yung training dyan sa ganyan, sa military, tinitraining kayo para maging matigas kayo. O buo ang loob, o hindi ka mag-quit. Ganun po yan. O, at yun nga, pumayag pala nung bandang huli si Trillanes. Okay, willing ako kanya, basta pipirma siya. O, ay blapper nga eh. Blapper po yung ganyan. At ako, ay alam ko na yan. Hindi na ako maniniwala dyan. O, hindi ko napapansinin yan. Kung ako dyan, ay ipupurso ko yung mga katanungan na dapat niyang sagutin. Wag lang kanyan, ay, sa bagay, ay nagiging successful siya. Parating ano ba yun? Yung pinapahinto. O, ang session, hindi ba? Pinapahinto eh. Kaya nagsasucceed siya. O, pero mabuti naman at hindi totally. Kasi pinagpapatuloy. O. At yun nga, binabati ko pala ang mga congressman natin na bagamat ay akala ko nga hindi na matuloy po eh. Kasi nga, bakit ka kung mayroong hearing ngayon? Kasi sinabi na napospon. Pero ang sabi ng mga kampo ni Duterte noon, natakot. Kasi lulusubin na. Yun ang balita eh. Lulusubin na ni Duterte ang kwan eh. Yang batasang pambansa eh. Lulusubin na, natakot. Kaya pinuspon. Ay, tinitingnan ko, ano ito kako? Baka mali ang date ko kako. Baka nagkamali ako ng date. Ay tinignan ko nga ay itinuloy pala at binabati ko sila dyan. Bagamat na sila ay hindi preparado siguro, pero okay na rin ang naging resulta. Okay na rin. Opo, at yun nga, iisa-isahin ko lang as far as I can remember, si Abante ang kwan dyan, ang pinakamagaling na nakita ko ngayon ha, kasi nga, Word of God ang binabanat niya eh. Very powerful po kasi ang Word of God. Opo. Is living and active. Yan po ang Word of God ay. And can penetrate even to the division of soul and spirit. Ayan po. Nakakapasok yan. And it can discern the intent or the intention of the heart. Ayan po ang Word of God. Kaya nga, hindi makapalag si Duterte. Alam ko, yung mga ginagamit ni Abante, bagamat hindi siya ata abogado yan, pero hindi niya masalag eh. Opo, hindi siya makapalag si Duterte. Yun po nakita ko dyan, lalo na doon sa authority o doon sa good governance o kaya about love. Ay kabisado po yan ng mga bumabasa ng Biblia. About authority, ay sabi niya, wala siyang pakialam sa human rights. Ay hindi ganun.
i-implement mo ang batas, sabi ni Kwan yan ang pangunahin mong trabaho. Yun nga, kung i-add ko pa, to give justice to everyone. Yan po ay yung human rights. Bakit sasabihin dyan na wala siyang pakialam dahil hindi siya member ng Human Rights Commission? Ay hindi ganun, presidente siya eh. Yun ang pinaliwanag sa kanya ni Abante. Na biblical po yan. Utos po ng Diyos yan sa mga king o sa mga judges noon na gave every person justice. Yan po, nasa Deuteronomy po yan at saka sa Exodus. At ito naman si Luis Tro, yung congressman ng Batangas, magaling naman siya sa batas. Opo, yun nagsama-sama na sila eh. Talagang hindi rin makapalag si Duterte eh. At saka, doon niya nahuli na yung mali, yung umamin siya si Duterte yung extrajudicial killing sa kanya. Kaya nung tinanong siya kung ito ba kanya ay confession na ba ito o admission o ayun, medyo binabawi niya, hindi ba? Pero nasabi na niya. Ganun po, nahuli siya doon. At si Akop naman ay magaling naman sa implementation ng batas kasi attorney rin siya eh. Talagang hindi makapalag dahil eksperyensyado siya ano talaga ang nangyayari dyan sa ating mga kapulisan. So, ganun po at yung iba magagaling din pero hindi ko na muna sasabihin sa susunod na lang pero ang gusto ko pong ipaliwanag dito, ganyan dapat ang ating Kongreso. Opo, composite yung maraming talent sila o maraming experience sila o marami silang iba-iba ang kanilang expertise pero magtutulong-tulong sila para makabuo ng batas. Ayan po. Ay ang hinahanap ko nga dyan sa ngayon wala atang congressman na na-assign sa AMLAC o yung sa mga bangko. Dapat mayroon yan para, aywan ko lang si Tibis ba yan o mayroon na nagtatanong pero mahina yung tanong niya Opo. Ngayon ay yun hindi katulad po doon sa Senado. Doon sa Senado ay sa bagay naman po ako hindi ako naniniwala na yung lumabas doon sa 2019 ay yun ang kagustuhan ng tao nung eleksyon ng 2019 sila Bato de la Rosa. Hindi ako naniniwala na lumabas yan. Si Bungo. At ito nga si Robin Hood Padilla, top notcher pa ito nung 2022. Kasi nga niloko lang nila ang eleksyon. Kaya nga po sa susunod, wag na tayong papayag na ang bibilang ng boto ay computer. Wag na tayong papayag dyan na ang bibilang na boto ay vote counting machine. Ay kaya nilang i-manipulate yan. Ayan na nga Noong 2019, zero ang oposisyon na hindi po nangyayari yan. Hindi po tanga ang mga tao para isisiro nila ang oposisyon. Hindi tanga. Pero nangyari nga dahil nga si Duterte yan ang may gawa niyan kasi presidente na siya noong 2019 si Bato de la Rosa, ayan, number 4 ata yan o number 5 Si Bongo, ganun din At kuwan po yan kayang imanipula ng isang tao o dalawang tao o tatlong tao ay andaling bayaran yan. Hindi ba? Nakikita ko nga dyan yung gumawa niyang pagmanipula ng eleksyon hindi talaga hindi niya alam na may time pala na 30 minutes bago ka magpadala kasi nga muna yan may mga seremonya pa hindi ba? May 30 minutes na seremonya ay bakit nagpadala na ng alas 7 hindi ba? Yun ang balik nila hindi nila nahuli yan. Bakit
pwede silang magpadala ng earlier than 7:30. Dapat nga 7:30 eh. Nagpadala ng boto ay alas 7. Ay ako rin hindi ko alam hanggang hindi pinaliwanag ng TN Trio na ay tika muna ay pinakamabilis na magpadala ng boto yan kung nagsara kayo ng alas 7, mga 7:30. Ay 7 o'clock ay may nagpapadala na o 7:10 o 7:08. Ayan po. Kaya dinaya lang po yan. At yun ang hindi nila alam. Pati yung straight line vote, hindi nila alam yan. Hindi nila alam. At saka yung pagpasok ng boto, dapat magmamaximize yan at 8 o'clock. Opo, to 9 o'clock. Doon magmamaximize yan. Hindi naman doon sa 7 o'clock to 8 o'clock. Ay, yun ang hindi nila alam. Siguro, ay kaya nga yun ang pinagtatakahan ng mga tao eh. Ngayon ay tuloy-tuloy na po ako yun nga yung bank secrecy law kasi ay ang pagkaalam ko si Marcos ang gumawa niyan eh. Mayroon pa siguro dati yan na pinagtibay nung si Tandang Marcos, yung senior. Pinagtibay po yan. Ang reason niya ay nahuhold up yung mga businessman. Kung nakikita ng ibang tao yung bank transaction niya. Ayon po ang reason niya. Na may reason naman talaga. Pero nagagamit po yan para itago yung mga pira ng mga politiko. Ayan po eh. At dapat yan ay amindahan na yan. O kaya ay susugan yan. O kaya ay gawan nila ng limitation yan. Opo. Kasi nga ay dahil dyan ay hindi nabubuklat eh kung ano ang totoo. Ayan po Ngayon ay yun nga waiver nga ang mag-waive ng rights si Duterte para mabuksan ni Trillanes yung bangko niya na nakasaad doon para makita lahat yung transaksyon. Kasi yung ganyan binirify lang nila kung totoo ba na may ganong account ay na-verify nila kasi nag-deposit sila. Ayan po. Pero yung bank transaction, hindi po pwedeng ibigay yun unless na mayroon kang waiver nung may-ari. Marami yan, 4 ata yan na pwedeng isa sa impeachment, isa sa yung ididemanda mo, i-require mo yan. Pero may decision ng korte. Ganun po yan, So, yun po ang pinag-awayan nila dyan, yung waiver para doon sa bank secrecy law na batas po yan. Pero bago po ako magbigay ng mga Bible verse ko, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga subscriber po natin. Ito po sila, batch number 2 po. Salamat po sa inyong lahat. Pusikat, Doris May, Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Adri Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Erne Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Di Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano,
Arian Mendoza, Yibis Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mar Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Piculyo, Prico Moob React, at saka si Concepcion Barsi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin o suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMT JR Vloggers, The Action Man, Rui Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dim Jus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Walde Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila kasi nakikita ko na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo ay diri-diritso na. Ito po ang mga Bible verse na masasabi ko na si Duterte, kahit na anong sabihin yan, hindi na totoo eh. Opo. Nambablap lang yan. O kaya gusto niyang i-divert ang issue. Ganun lang po yan. 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Yan po ang katotohanan dyan. Ang kalaban natin o yung diablo ay umiikot yan o gumagala-galang yan na parang umaatungal na leon na humahanap ng kanyang madidevour. Ayan po. Iyan po ang 1 Peter 5:8. Be sober. Kuwang ka lang, kalmante at saka preparado ka o vigilant ka. Kasi nga yung kalaban, ayan nga ay umiikot-ikot yan o lumalakad-lakad yan sa paligid like a roaring lion. Parang umaatungal na leon. Ay gutom siguro, di ba? O hinahanap niya kung sino ang kanyang mabibiktima o masisila o makakain. Ayan po 1 John 3:8. The one who practices sin is of the devil. The one who practices sin is of the devil, because the devil has been sinning from the very start. This is why the Son of God was revealed, to destroy the works of the devil. Ayan po nagpa-practice kasi ng kanyan ng mga kalukuhan Opo. Kaya ay ganyan na siya. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon ay ito, parati kong ginagamit po ito, you are of your father, the devil. And the wish of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. Ayan po ang gusto kong kunin dito. He does not stand in the truth. Paano kang maniniwala dyan na handa siya magbikti? Hindi ba? Nakasulat po dito He does not stand in the truth. Paano kang maniniwala na magbibigay siya ng waiver yan? Aarte lang yan, hindi ba? Next day yan, magpapadala ng kanyan, ng attorney niya na kunyari siya ang authority na, ay tika muna kanya, hindi naman ganun. Iba ang interpretation na naman, hindi ba? Kailangan na naman na may interpretation. Ganun po yan. At ganun nga ang ginawa ni Panilo doon sa Julia Vargas Street, dyan sa Makati, doon sa BPI branch. Ganun lang ang ginawa, hindi ba? Nagsasalita. Ganun lang, hindi ba?
dapat sana matagal lang na-settle yan Pero nga hindi nila ilalabas yan At ngayon nga, dahil nadidelikado rin ito si Sarah. Kasi kasama pala siya dun sa kwan alam ko na nakasama yung anak niya na si Sarah, pero hindi pa vice president doon. Pero ngayon, ang sinasabi niya, alam niyo po ang sinasabi niya, ang joint account niya ay yung kanyang asawa. Ay, paluluko nga yan, hindi ba? Idadivert na naman ang issue Kaya nirectify kanina, napakinggan ko, nirectify ni Trillanes. Sir, sabi niya, Your Honor, sir, o chairman, ay hindi naman yung asawa niya ang ka-joint account niya Kung hindi, si Vice President Sara Duterte. Ayan siguro ang kinakatakot niya. Pwede pala buksan yan kung nabuksan ang impeachment proceeding. Pwedeng buksan yan. Ayan ang natutunan ko kanina. Ngayon ay, ito nga ay because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Ang Biblia po tinutukoy ang diablo. Pero nga may mga tao na naimpluwensyahan ng diablo o alipin ng diablo. Yan po O kaya ay naluloko siya ng diablo. Hindi ba? Ang nakasulat po sa Biblia, all the ways of a man is right in his own eyes. But the way thereof, or the ender of, yung huli na, is the way of death. Ayan po nakasulat. All the ways of a man is right in his own eyes, but the ender of is the way of death. Ayan po. Mayroon pang isa, all the ways of a man is right in his own eyes, but God or the Lord waits the Spirit. Tinitingnan yung purpose mo. Kasi nga ay wala namang lingid po sa Panginoon hindi ba? Ano ang purpose mo? Ayan po ang iyang dalawang proverbs na ma-share ko sa inyo. Ngayon, John 10:10, the thief does not come except to steal. Ayan lang, magnanakaw yan, hindi ba? To kill and to destroy. Ayan po, nasisira po ang kabuhayan o ang buhay o kung ano yan. Ay, kasi nga ay puro kanyan puro yung lie Puro kasinungalingan. Pero ang number 1 dito, except to steal. Ayan, and to kill. Ay kasama na rin and to destroy. I have come, sabi ni Jesus Christ, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Pero yung devil ay, or the thief, ang tawag kasi sa devil yan nga. At may na-impluensahan po na mga tao dyan. Kung papaano ang Diyos naman na naudyukan din ang ibang tao o influenced by God na gumawa ng mabuti. Ayan po ang kaibahan dyan para maintindihan nyo kung ano po ang nilalakad ko dito. Ayan na nga. Sasampalin. Hindi ba? Ayan po ang trabaho para ibahin ang topic. Pero kung ako yan, ay dapat, ang tanungin ko dyan ay, kasi ang sagot niya ay patungkol dun kay Dilima. Ngayon na na-acquit na si Dilima, ngayon na ang kaso ay wala na, ay ano masasabi mo dyan? Ay sabi niya, ay wala ko na magagawa dyan, sabi niya, kung nag-decide ang court. Sabi niya, ayun na nga, ay pero kung ako magtanong sa kanya, ay paano yung judge na nagsalita na mabigat ang kaso, na mabigat ang mga testimonya, hindi ba? Tinakot ba yun? O totoo ba yun? O dapat yun ang ipasagot sa kanya? O kaya, ikwan yun. Kasi nga, na-dismiss at saka, tingnan nyo lang po yung nagtitestimonya noon, alanganin magtestimony o ayaw magsalita. Kaya, nagsisinungaling yun. Yun po ang ma-share ko sa inyo. Dapat inungkat yun.
Ano yung judge na nagsalita? Yung unang judge po, mabigat ang kaso, sabi ganun eh. Oh, maraming testimonyo. Ay, ganun po yan eh. Ganun po ang evil. Pero nakikita po ng mga tao, nakalukuhan lang. Oh, kaya nga, nagrekant na sila Ragos eh. At yung iba pa eh. Kasi nga, haharap din sila sa Panginoon eh. Pag namatay na sila o sa muling mabubuhay po ang tao eh. At haharapin niya yung mga pinaggagawa niya eh. O, ayan po ano. O sige po, hanggang dito na lang po ano at medyo mahaba-haba na ano at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay sana bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.